Matapos ang 3 araw na paghahanap, natagpuan na po ang 2 estudyante ng Bulacan State University na nalunod sa Bacas River sa Norzagara. Medyo pasa-pasa ang hindi tumatama sa mga bato-bato. Tumatama yung mukha niya. Sabado na magtungo ang mga biktima sa ilog kasama ang ibang kaeskwela para umano mag-shoot ng video na requirement daw sa paaralan. Nauwi sa trahedya ang pamamasyal ng 7 magbabarkada sa Norzagara, Bulacan. 4 sa kanila ang nalunod ng tumaas ang tubig sa ilog. Nauna nang na-recover kahapon ang mga kasamang sina Lovely Lacaba at Nelson Godin. Weep not for roads untraveled. Weep not for Hello! Magandang araw sa inyo mga ma'am at sir. Nandito na naman po si Bungo TV sa panibagong episode. This time, pumunta kami sa Bacas River sa Norzagara, Bulacan. Itong lugar na to, bagamat maraming pumupunta dito, lalo na ngayong summer, napapabalita na meron daw nangunguha na elemento dito sa lugar na to. Kasi marami ng balita na narinig at nakita nyo sa news, di ba? Na marami talagang namamatay dito na nalulunod. Ngayon, nandito tayo para tuklasin ang misteryo na nababalot sa lugar na ito. Let's go! So, nandito kami sa Bacas. Ayun si Black Sheep. Tapos si... Anong pangalan mo? Walang yaw. Si Soljet. Oy, Soljet TV na. Hindi na pinag-sol. Daming tao. Linggo kasi ngayon pero expected mamaya siguro since Lunes kinabukasan baka mabawas-bawasan na yung mga nandito. So, tingin kami muna doon sa taas. Tara. Bayan? Hindi, kahit dito lang makita yung overview nung ano. So, dito ba yung may nalunod daw? Dito yung napapanood ko sa news na ano na yung sinisisid. Pero mababaw lang ano. Hopefully mamayang gabi. Baka high tide mamayang gabi, hindi naman. Naku, may maingay boy. Hindi, pero pag gabi wala naman na yan. Kahit siguro alas 10 wala na no. Nung nakikita niyo yung mga nagtatalon-talon na yan. Wala akong ano. Layo ng tinatalonan no. Wala akong monopod. Uy, bagong action cam Lumato, puro gas-gas. Mga men, bago. Ako na lang ang sponsoran nyo, bago ang action cam nito. Wala. Naawa na nga ako pati sa cellphone kaya kinalkal ko to kay ate. May drone na doon nagpapalipad. Kinadurin mo no, stago ka. Sinadya talaga namin na pumunta ng maaga para maabutan namin yung liwanag at makita ang kagandahan ng lugar. As expected, dahil linggo nung araw na yon, marami talagang taong pupunta doon. Pero alam namin, mamayang gabi, wala na yan kasi kinabukasan, Lunes na, may pasok na. Tignan yung setup ko. Back to back na action camera. So ang maganda kasi dito sa setup na to, walang makikitang glare dito sa ano ng, di ba dati may ilaw, nag-aaway. Ito at the same time. May ano sa ulo, di ba? Dito kami ngayon sa Bacas River. Kasi di ba maraming rumor dito na may maraming mga nalunod na kung sino-sino. Mamaya bababa ako dyan. May daan ba? Saan ka dumaan pa baba? Diyan lang. Malalay lang. Ay doon may wala bang nandun? Para may nakita ako. Joke lang. dito ako bumaba. Ang karan to. So kasama ko si Black Sheep. Sayang wala si Noriel. May nag-ilaw na dun. Saan? Ayun pati yung ilaw yun. Nang-ilaw na. Oo nga no. Baba tayo, dito tayo banda.
Kasi pinaniniwalaan mga men, may basura pa oh. Gumawa sila ng upuan nila eh. Pinaniniwalaan na may nangunguha daw dito. Kasi doon sa napanood yun, doon sa unang part ng video ko, di ba? May mga news clippings akong nilagay kung ano yung nangyaring notorious dito sa Bakas. Ito yung tubig. Now, mamaya titingnan natin, mag-investigate sila Sir Ed kung totoo ba talaga na may nangunguha dito o wala. Unang observation, dahil madilim na, kabaliktaran ito ng sitwasyon ng umaga. Nung kaninang may liwanag pa, maraming tao, masaya, tapos pagdating ng gabi, nakakabingi na ang katahimikan dito sa lugar. Nararamdaman mo na yung pagka-creepy ng lugar, yung para bang anytime pwedeng may mangyari. I don't know if sarili ko lang yon na nararamdaman ko dahil naaalala ko yung mga napanood ko sa news sa mga masasamang nangyari dito sa lugar na to. Pero let's find out mamaya. For now, initial reading muna ng EMF sa kapaligiran. So, baseline muna tayo mga kababayan ko. Titingnan natin kung may EMF reading muna. Kasi pwede kasing mangyari, may natural source ng EMF dito sa paligid. Kung nakikita nyo naman baseline, ilalagay ko ito dito. Pasintabi po muna, no? Kasi in-advisean ako ni Sir Ed na makiusap muna, baka ma-offend. So ayan, nakikita nyo naman 0 ang reading. Talagang walang electromagnetic field na nadidetect sa kapaligiran kahit ito ay nasa tabi na ng tubig, kahit may dala akong cellphone. Kasi mamaya, importante ang reading na to sa mangyayari. So, magpe-prepare lang ng konti o umpisahan na yung investigation mamaya. So, nandito kami. Ayan si Pinoy Soldier. Nag-i-interview lang muna sila ng ng mga taga dito. Doon kami mag-i-investigate mamaya doon. Bakas River. Bakas. Okay, let's begin. So dito kami mag-start na kami mag-observe. Observe tayo. Ang gagawin ko, lulusong ako dyan. Ay, tignan ko madulas. Kasi alam ko na may gagawin ako. Lulusong ako dyan. Wait lang ha. Ayusin ko lang yung rig ko. Kung makikita nyo, meron akong camera sa noo. Meron first person na camera. So let's go. Ngayon, ayun si Sir Ed. Si Sir Ed ba yun? Oo, sige. Ang lakas na ng tubig, men. Kasi black sheep pala to. Kala ko Sir Ed. So nagtanggal ako ng asin. Nagtanggal ako ng asin sa katawan. So try natin. Actually creepy siya, no? Creepy siya na lamig. So makikita nyo malinaw na ang tubig, hindi katulad nung kanina yung maraming ayun meron nandun tingnan natin kung may reading dito.
Wait. Yung leg brace ko pala. Iwan ko muna yung leg brace ko para di kalawangin. Number one factor, kasi nag-uusap kami dalawa ni Sir MJ eh. Number one factor yung lakas ng current. Sa ibabaw, hindi malakas yung current sa ibabaw, pero yung sa ilalim, para ako natatangay eh. Shit. Ano ba itong ginagawa ko? Mababaw pa naman hanggang doon sa dulo. Ang unang goal ko sana makapunta doon sa dulo, doon sa may rebulto na yun, pero parang malabo na. Palakasan ng palakas yung current. Ay, pag tinangay ako dito ano, uy, lalim na. Kinakapa ko yung spirit box ko eh. Tingnan natin kung may masasagap tayo dito na di umano'y mga kaluluwa. So nandito ako, nasa gitna. Palalim na ng palalim din yung ano. So kahit nakasawsaw na ako sa tubig, wala pa rin nangyayari na kakaiba. Tinry kong gumamit ng spirit box para at least kahit papaano makapag-establish ng communication. Nandito ba yung mga ano, yung mga namatay? Ang lakas na ng current nyo. Ay putang ina! Di ba may kasama ako sa likod? May kasama ba ako sa likod? Hindi ko alam if guni-guni ko lang, pero may naramdaman talaga ako na nakatayo sa likod ko kasi tumunog yung tubig. Ano? Ano sabi mo? I-review ko nga yung camera ko. Mukhang may nakita ko sa likod ko na nakatayo din eh. O I don't know kung baka ilaw lang nila yon or ano. Ano? Nung napasigaw ako, lumapit na si Black Sheep. At least kahit pa paano nabawasan yung takot ko. Andito ba kayo? Dito ba kayo namatay? Ano? Ano sabi mo? Anong pangalan mo? Kamusta daw? Okay lang naman. Ano? Babalik na ako, lumalakas na yung ano, mukhang matutumba na ako eh. Alakas na ng ano ng tubig eh. Sa tagpong ito, ramdam na ramdam ko na yung lakas talaga ng current ng tubig. Para sa aking safety, nagpasya na akong tumabi na muna sa pampang at hindi na tuloy ang aking ginagawa. Ang lakas na ng current! Kanina, feeling ko may nakatayo doon sa likod ko, yung napasigaw ako. Kaya pala. So dahil hindi masyadong successful yung ginawa natin, or halos wala tayong makuhang ebidensya, nagpasya ako na mag-isip uli ng bagong experiment. Ganito talagang pag-ghost hunting nakaka-frustrate. Iniisip ko na nga kung mameke na lang ako eh. So mag-experiment ako ngayon. Try ko mag-isa dito sa gilid, no? Kasi ano sila eh, kanya-kanya kami ng dali ngayon eh. Try ko dito mag-isa dito sa gilid. Wala akong kasama.
Naghanap ako sa gilid-gilid ng lugar na medyo malayo-layo doon sa campsite para kahit papaano medyo minimal lang yung contaminants na ingay. Kasi banda doon sa campsite maingay eh. Naghanap ako ng lugar na medyo tahimik. At nakakita din ako ng lugar na kung saan ako pwedeng mag-set up ng camera na makikita nyo ako sa tabi ng ilog. Dito ako mag-i-establish uli ng panibagong communication. Medyo kakaiba naman, gagamit tayo ng flashlight. Kung familiar kayo dun sa maglight. Ito yung maglight na tinatawag. May mga debunked videos nito sa sa internet. Pero dito, susubukan natin kung responsive siya. Upo lang ako dito. Shit. Ito yung maglight Dito magre-response kung oo o hindi yung sasagutin ng supposed to be entity na nandito sa paligid. Lalagay ko lang to dito. Wait lang, aayusin ko lang. Dito. So, makikita nyo kung gagamit ako ng second camera para makita nyo kung responsive yung maglight. So, ito yung maglight. Nakikita nyo, no? Nandito tayo sa kapaligiran ng Bacas River. Dito mga, kung meron man dito tinanggal ko yung mga asin na dala-dala ko eh. Usually may asin akong dala-dala. Tinanggal ko. Now, kung nandito ka, kung meron man akong kasama, huwag kayo mag-alala, yung mga kasama ko nandun sa malayo. Ako nandito, ako sa gilid. Ayun yung parang grotto. Kung may kasama man ako dito, patayin mo yung ilaw ng maglight. Alin man ang mo sa dalawa, ang gamitin mo. Pa-spikein mo yung EMF meter or patayin mo yung maglight. Yung ilaw, yung bumbilya. Wait lang, ayusin ko lang. Second try. Alin man dito sa dalawa, pwede mong piliin tong EMF meter or itong maglight. Alin man dyan, patayin mo. Kapag nandito ka, hahawakan mo lang ito, papatayin mo yung maglight. Or pa-spikein mo to. Nandito ka ba? Kapag nandito ka, papaluin mo to, then itong isa patayin mo. Mamili ka dyan sa dalawa kung alin yung gusto mong gawin. Standby ko itong camera na to dito. Finorward ko na lamang kasi talagang walang nangyayari. Inabot din ako ng halos mag-iisang oras sa tagpong ito na talagang walang response kahit anong gawin ko. Kung may naririnig kayong ingay, no? Kung may naririnig kayong ingay, may nagsuswimming banda doon sa malayo. Malayo naman, pakita ko sa inyo. Banda doon, kung makikita nyo. Ayun ang tatapang kahit sobrang lakas ng anod, talaga sila. Gabi yan delikado yun eh. Patuloy ako nakikiramdam sa kapaligiran.
inoobserbahan ko kung kahit papaano magparamdam ba sila, kahit may kumalabit man lang sa akin, or may bumulong man lang sa akin, pero talagang wala. Anong nangyari? So yun, nakikita nyo, walang response sa EMF. Dito tayo sa gilid ng tubig. Wala. Sa sobrang desperado ko, dumating na ang time na hinamon ko na kung anong meron dito. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi magandang gawain to, kaya wag nyong gagawin. Kung meron man nilalang na nandito, hilahin nyo nga ako. Sorry hindi pa ako nakikipagbiruan, pero hindi naman yung hila na hihilahin nyo ako hanggang ilog, pero yung enough lang na magparamdam kayo sa akin. Enough lang na magparamdam kayo sa akin, mga kaibigan. So nandito tayo sa bakas. Dati daw, taon-taon daw merong kinukuha to. Taon-taon ba? Or weekly? Kaya ngayon medyo okay na ngayon eh. Kasi bantay sarado ng mga lifeguard. Ito mukhang may lifeguard sa likod ko. Pina-flashlightan yata. Kita nyo nga, malinaw ang tubig. Halos higit 1 oras na ako nakatambay dito. Ginawa ko na ang lahat ng kaya ko, pero talagang wala. Wala talagang gustong makipag-communicate sa akin. So, olats. So, binigyan na natin ng time, no? Kung ano man yung dapat gawin. Nandito pa rin tayo sa tubig. Pag nailaglag ko dito yung camera ko, ano ha, sponsoran nyo ko lang bago. Sponsor pag nalaglag ang camera. Baka may kataw. Alam niyo si 88. Nagba-vlog yun sa ilog eh. Yung sabi may kataw daw. Baka dito may kataw. Nakakaingit yun sila 88. Ano pag sila nakakakuha sila ng mga kataw. Mantalang ako, wala akong makuha. Kaibigan? Bigla may umahon eh, no? Na let's go. Wala talaga. So dahil olats kami, may gagawin si Sir Ed na kahindik-hindik na para makita daw namin. So ako, sangkatutak ang EMF ko. Meron daw sir si sir. Ilan? Ilan ba meron sir? Oh. Meron pa yata ako isa. Andiyan na sir. Okay na po sir. Anod sir. Kailangan pa ba? Drone ang kapalit niya pag ginanod ah. Meron pa isa sir. So dahil walang resulta sa pinagagagawa ko kanina, ngayon si Sir Ed naman na mag-i-establish ng communication sa mga spirits na nandito. Tingnan natin kung magiging successful si Sir Ed sa kanyang gagawing pagtawag sa mga elementong nakapaligid sa amin. Ano kaya ang mangyayari?
Habang ginagawa ni Sir Ed ang kanyang quote-unquote ritual, tumatakbo sa aking isipan, Sir Ed, huwag mo kami ipahiya. Ikaw na lang ang pag-asa namin. At hindi naman kami binigo ni Sir Ed. Pero may problem. Pumitik yung banda dun. Sa may bandang kanan ni Sir Ed. Sana nakapture ko yun. Pumalo yung EMF bandang likod ni Sir Ed. Kaya lang ang problem, hindi na-capture ng camera kasi umupo si Sir Ed. Ginawa ko, naghanap ako ng witness. Pumitik yung banda doon, oh. Hindi nyo na ba napansin? Kita ko sana nakuha ko sa camera ko. Sobrang bad trip ng pangyayari kasi kahit crew ni Sir Ed, hindi rin napansin na pumalo yung EMF meter. So talagang olats na olats, kaisa-isang evidence sana mawawala pa. Hindi ako makamove on. On the spot, gusto ko i-review yung camera. I-replay ko nga. Nag-standby ako ng isang camera. I-replay ko yung isa. Pero sadly, nung ni-review ko, wala talagang nakita sa camera na harangan ni Sir Ed. Pero tinuloy ko pa rin ang pagkuha ng video at hindi naman kami binigo. Ito naman solid. Sabi ko na nga eh, yun yung nakita ko banda rito na ni-review ko. Umalis kasi ako eh. Umalis kasi ako. Kanina akala ko kasi hindi ako mabibindicate kasi binlock ni Sir Ed yung part na yan. At least kahit paano na-capture, di ba? So, nagkakandag yun. Ayun, banda rin doon. At yun na nga, sunod-sunod na yung pitik ng mga EMF meter sa paligid. Sa kabuuan ng investigasyon na to, abangan nyo sa channel ni Sir Ed. Kasi kanina, sobrang hirap makasagap ng EMF reading. Di ba kanina, nakahiga na ako kanina. Ngayon lang siya nagre-respond nung nag-ano si Sir Ed. Ayun! Utang na, nag-full scale. Nag-full scale kanina, di ko na inis. Ang hirap hulihin ang puta. Lipat-lipat eh, kung tatlo ginagamit eh. Kanina nandun ako, magdamag ako nakahiga doon kanina, wala nagre-response eh. Sinasama na yung pama, laptop, wala pa rin. So yun yung kanina yung tinatawag ni Sir Ed. Ni-review ko kasi kanina, hindi na-capture. At least kahit pa paano na-vindicate ako, di ba? Isang oras ako na nakasawsaw. Ngayon na nagre-response nung tinatawag ni Sir Ed. I don't know, no? Hindi ko pala i-declare ang paranormal, pero kayo na yung bahalang magsabi. Basta wala ko i-declare ang paranormal. Ayoko maglumitaw na bias. Kasi sasabihin ng iba, porket ka ano mo, porket ka kanto mo. So mga kababayan ko, at the end of the day, kayo pa rin ang magde-decide kung ano ang tingin nyo sa inyong napanood. Kami lang ay nag-investigate at ibibigay lang namin sa inyo kung ano yung resulta nun. Anyway, interview na lang natin si Sir Ed after ng mga ginagawa niya. Baka lobat na. Sir Ed, ano size up mo dito? Pang na ito. Ano yun? Kaluluwa ng namatay or namatay? Kaluluwa ng nalulun. Pero may elementals or ano? Tapos pero hindi present ka. Mas ano yung mga nalunod? Oo, nalunod dahil kapabayaan. Kapabayaan. Walang connection yung elementals sa pagkalunod nila. Pero nandyan sila. Nandyan sila, meron. Oo. Pero hindi sila responsible. Doon sa pagkamatay. Otherwise kasi kung responsible, itong mga elementals na yan, magre-respond siya, mag-explain ng sign nila. Kasi una, Kasi may reason kung bakit nila gagawin yun, di ba? yes, kung ikaw ay nag-invade sa kanilang territory or nalaban mo yung kanilang rules, pwede ka nilang saktan. Pero kung wala ka namang ginagawa, hindi ka naman makakalimutan.
So kaya nga, ang ginawa ko kanina, nag-alay ako dyan. So yun, nag-alay ko yun, para i-welcome nila tayo. Supposed to be, dapat kung sila yung may kasalanan, dapat magre-respond sila. Kasi sila parang tao din. So, na-explain nila yung side nila. So wala walang nag-response doon. And then later na lang, ang tinawag ko, yung nalunod, saka nag-response yung Ano yung mga, may pagkakakilanlan ba? yung Mark na nag-response kanina kasi nung nakita ko siya kasi kanina medyo blurry pero kung bibigyan mo siya ng edad niya siguro nasa 20 to 25 years old na. So ang cause kapabayaan lang talaga. Hindi dahil may nangunguha o may Kasi kung may nangunguha dyan, kung may nangunguha, huwag tayo, ibig sabihin ba kung may nangunguha, yearly ka lang kukuha? Eh araw-araw may nag-invade ng territory mo. di sana araw-araw ka na may kinuha. Diba? Araw-araw merong nagliligo dyan, araw-araw may nagkakalat dyan, at yun kung galit ang mga elemento sa ganon, na ginagawa, dapat araw-araw silang kumukuha. Sa katapusan ng aming pag-iimbestiga, hindi na rin talo. Kahit nasabihin mong walang solid evidence na nakuha. Kasi maganda talaga yung lugar. Sobrang ganda ng lugar na pwede nyong puntahan ng buong pamilya nyo. Katulad ngayon, summer, di ba? Pwede kayong pumunta dito at pwede kayong magsaya. Kaya lang, katulad ng sinabi ni Sir Ed, ang kadalasan na nagiging cause ng mga pagkakuha ng buhay dito or ng kamatayan ay ang hindi pag-iingat ng mga pumupunta dito. Yun ang main reason. Katulad nung paglalasing habang nagsuswimming, pagkakaroon ng harutan na wala sa lugar, at hindi pagsunod sa patakaran ng resort na to. Kaya mga kababayan ko, kailangan talaga hindi nawawala ang pag-iingat sa ating lahat. Every time na tayo ay makakapunta dito sa lugar na to. So, Sir Lance, kamusta ka na? Okay naman nag-enjoy ako sa outdoor. Salamat sa inyo na At least, sama-sama tayo, di ba? Hindi tayo nag-iiwanan. sa sunod dala ako ng sasakyan para mas marami talaga yung mga gamit at mga camping tools. So yun na, muntik na kasi hindi makasama Sir Lance kasi pero medyo panalo na rin to investigation na to kasi yung banda doon nakatunga nga ako doon kanina pa, walang nangyayari doon sa sinetap ko yung flashlight, sinetap ko yung tapos si Sir Ed, di ba, naglatag siya ng mga EMF. Sabi kong ganon, magiging skeptic ako dito. Pagka walang nangyari dito sa mga EMF na yan, ayawan na. Pero ba dulo lumakas yung dulo? Oo, hindi kasi nung nagtatawag siya, bigla siyang, binibidyohan ko yun eh. Sabi ko, pumalo ka kahit isa lang, maligaya na ako. Kasi ayoko mapahiya, di ba? Baka sabihin, pumalo, gumanyan si Sir Ed, natakpan yung EMF. Sabi ko, tangina yun yung last chance na, Pero may part na di ba? Oo, nung bandang huli, doon na naging abundant na yung niya. So, hindi na rin talo. At least ako, tinry ko na, siguro, wala akong ability kasi siguro. Pero, tawag na daw tayo. So, ang pinaka maganda dun, may nangyari. Pero wala pa rin idideklarang paranormal. Kayo pa rin ang bahala. Sana nag-enjoy kayo dito sa episode. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng suporta. From Bacas River. Bye.